natin at ang bansa natin sa China sa inflation. Nakikita ko po ang magtutuloy-tuloy po ang ating pagbaba ng ekonomiya. Malungkot man pong sabihin. Matagal po akong nasa MoneyGram nung araw. Dati po akong endorser ng remittance. Ang holiday season, dapat ang dollar mababa. Pero nakita po, ibig sabihin niya, pagpasok pa ng taon, lalo pang tataas ang dollar. Kapag tumaas po ang dollar, pababa pong tourism ay bagsak. Ito po yung mga malulungkot na bagay sa ating bansa na dapat po magsama-sama tayo dito at gawin natin ang paraan. Meron tayong mga OFW na patuloy na sa ating nagpapakahirap at talaga pong sila ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Dahil kung tayo lang ng paligsahan sa China, sana po magkaroon din ng puwang sa ating sinasabi, 2023 pa, nung nagkaroon po ako ng matinding debate diyan sa hearing patungkol sa China. Diyan po sa West Philippine Sea. Tayo po'y nabas dyan ng kaliwat kanan sapagkat sinasabi nila na tayo daw ay pro-China. Hindi po tayo kailanman magiging pro-China. Tayo po'y pro-Filipino. Ang sinasabi lang po natin na kahit naman po sa Biblia, pagka binuksan natin, sa Quran, pag binuksan diyan sa China, sapagkat buong ASEAN, pag sinabi pong ASEAN, miyembro po tayo niyan. Kasama tayong nagtayo ng ASEAN. Kasama natin ang Thailand, kasama natin ang Vietnam. Marami po tayo dyan sa ASEAN. Malaysia, andyan ho. Sana, tingnan ho natin kung paano nakinabang itong mga bansa na ito diyan sa pagtaas ng ekonomiya ng China. Hindi ko sinasabi na isuko natin kung anong meron tayo. Ang kailangan ho nating liwanagin dito kung ano yung teritoryo natin at kung ano ang naandoon sa exclusive economic zone. Kailangan malinaw po tayo. Hindi po pwedeng natin sinasabi, ini-invade tayo. Na wala pa naman sila sa teritoryo natin. Pagdating po dun sa exclusive economic zone, sana dumating ang punto. Hindi ko po sinasabi na tayo ay magpakaduwag dyan. Aba, hindi po. Hindi ko po ganun sinabi yun, ha? Ang sinasabi ko po yung makipagnegosyo. Pang-apat, boss. Yes, sir. Sana, mga kababayan ko, etong padating na 2 taon, 2026-27, eto na po yung panahon na talagang magbabalik taktakan na po itong mga politiko dahil parating na po yung presidential election. Sana po manindigan po tayo sa tama. Manindigan po tayo na itong parating na presidential election, sana po magluklok po tayo na alam natin na babaguhin ang sistema ng gobyerno. Huwag po kayong masyado ng leader-oriented. Pagkat lagi tayong ganon, meron tayong misaya. Ito ang magliligtas sa, hindi po. Ang kailangan na po natin sa bansang ito ay ibahin na po natin, baguhin na natin ang forma ng gobyerno. May impeach ba nila si Inday? Sabihin natin na hindi ma-impeach si Inday, but they're going to double down on Inday on issues, gagawa nila ng kontrobersya, bababuhin nila yung 125 million na confidential funds nila, they're going to find something else. Kung relentless sila kay Inday the first 3 years, let us expect that they're going to multiply it by 5. Sabihin na natin na hindi magtagumpay yung impeachment. Hindi lang naman yun yung way para itumba si Inday eh. Bababuyin nila si Inday whether there is an impeachment process or wala. Correct. Diba? That's So, where we wait in tayo ng mga supporters talaga. Kaya dapat tayo talaga, pushback tayo malala. Correct. Actually, for me, lahat ng mga Duterte supporters, you need to be felt in 2026 because this is the year of reckoning. So, 2026 mangyayari ang tunay na eleksyon. Diyan mangyayari ang tunay na eleksyon kasi
mahirapan silang i-impeach si Inday because of a lot of consideration. Kumbaga, hindi na ganun kadali ang pera ngayon, katulad nung dati na si Martin ang House Speaker, hindi na ganun kadali ang budget, hindi na rin ganun kadali ang mag-railroad ng process, kasi meron kang Supreme Court decision. Budget yan, na-railroad nila eh. Nakafocus ako sa ano bang pwedeng atake nila kay VP because I think that's where we weigh in talaga to push back yung mga the amount of propaganda that will be hurled against all the Dutertes in that matter. Lahat ng mga sumusuporta kay VP Inday or sa mga Dutertes in that matter 2026. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section. Na, of course, under custody ng CIDG, hindi pa pwede. Sir, kamusta naman po? Ano po yung naging proseso po? Nakapag-piansa po kayo? Maayos naman yung proseso at napabilis dahil, of course, mabilis magtrabaho yung CIDG, yung mga paperworks doon sa judge, sa RTC Branch 77, sa QC ay okay din, so napabilis. So kami nagpapasalamat at naging yung pagpoproseso, saka itong pagpupos ng bail at saka yung release order ng judge. Sir, ano ang puso na plano? General, ano ang plano? Of course, yung aming grupo, United People's Initiative, ay tuloy-tuloy pa rin na magpapahayag ng mga damdamin natin mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bayan. Kasi nga, inaasahan natin na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga mapapapanagot. Pero sa ngayon, wala pa eh. Yung mga napukulong doon, napakasuhan, yung mga maliliit na kailangan natin talaga yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon, yung dapat na mapanagot at mabigyan ng hustisya yung mga taong nangamatay, nagkasakit, itong mga hindi nawalan ng yung dinaanan ng baha. Dahil hindi naman pala ginawa yung mga flood control projects na yun, kundi kinuwarta lamang. Yun ang masakit doon. Sir, your thoughts po about sa pag-aresto sa inyo? Anong Masasabi niyo dito, ginitip ba kayo? Yung pag-aresto, naintindihan ko yun dahil trabaho ng CIDG yun. Ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, inuhuli, inaaresto tulad ko. Dapat ang kinakasuhan, inaaresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga nagkumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawala ang baha. Ayun ang inaasam na natin na makulong, mapanagot, pero wala. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.